Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay magpapalit po ako ng bagong alternator ng dump truck 371 po na Howo. So katatapos ko lang po nagpalit ng alternator din sa ibang dump truck. So ito rin po ay ganon din po yung naging problema. So yung problema po nito ay kapag umiinit po siya, lumalabas na po yung problema ng alternator. At katunayan po under monitoring na po siya kasi lumalabas-labas na po nung mga nagdaang araw itong problema na to. Pero hindi ko po nasintensyahan ng final kasi gumagana pa po siya paminsan-minsan. At pag minsan tuloy-tuloy naman yung pagkarga niya, kaya ngayon ko na lang po inulit kasi sabi ng driver nawawala na raw yung karga at pati po yung speedometer po ay RPM meter ay hindi na rin po gumagana at hindi na po napapatay yung makina. So ganun po yung sintomas po ng alternator pag nasira po ng Howo 371, kasama pong naapektuhan yung pagpatay po ng makina ay hindi na po napapatay siya kasi may connection po siya sa output po ng alternator. Yun pong RPM meter ay operated po siya ng alternator. Nandun po yung power source po ng RPM meter na to. Ito po, so yun na po yung naging sintomas. So actually po diniagnose ko na po yung ano nito. Diniagnose ko na rin po ng actual sa ampere gauge yung current output po niya. So talagang bagsak po siya. At yung voltage naman po, dito naman po yung basehan dito sa voltmeter. At hindi lang po dyan tayo nagbase, dito rin po tayo magbabase sa itinakbo po ng sasakyan. So magmula po ng bago tong sasakyan na to ay hindi pa po siya napalitan. So ayan na po yung itinakbo ng sasakyan ng dump truck na to, 261,190 km. So kung i-compute po natin, i-convert po natin kung ilang taon na siya. So lumalabas na po na 10 years na po yung mahigit itong sasakyan na to. So sa bawat 20,000 km po ay katumbas po ng 1 year. So kung ano po natin, every 100,000 ay 5 years po siya. Plus lumalabas po na 260,000 po. Another 5 years na naman is 10 years na po siya. More than 10 years. So kung pagbabasihan po natin ay sulit na po tayo sa paggamit ng alternator na yun. Kaya wala na po tayong kaduda-duda na yung alternator po na yan ay talagang na-consume na po yung ano niya, yung paggamit natin. So nabawi na po siya. So sa 5 years lang po, sa 100,000 km ay sulit na po siya. So itong 263,000 po ay mas lalo po tayong sulit na dito. Kaya kailangan na po nating palitan. Assembly po ang pagpalit. Kung sa akin po assembly kasi nga kung aanin po natin, chap-chapin natin yung alternator na luma, pwede naman po siya. Kaya lang ang mangyayari po kung magpapalit lang po tayo ng halimbawa yung IC lang po siya. So baka pagpalit po natin ng IC mga ilang araw na naman po or ilang buwan ay masira na naman po yung winding or yung carbon brush po ay sigurado podpod na po yan. So wala na po tayong kasiguraduhan. So pwede naman po natin itabi yung luma para pagsakali mayroon po tayong pagkukunan. Kasi hindi naman po lahat ay nasisira kaagad. So mas maganda po balik po tayo sa panibagong unit or panibagong parts para another 10 years na naman po kung sakali. So ganun po ang depende lang po sa may-ari yan. Depende sa inyo kung ano pong gusto nyo. Kung palit ng bago o
ipapa-repair nyo. So karamihan po sa repair po ay mayroon pong tumatagal, pero mayroon din pong talagang madalian lang po yung pagkasira niya. Hindi tulad po ng bago. So mayroon naman pong under warranty yan. So may magandang ano rin po siya, punto. Kapag bago, alam po natin natatagal talaga siya. At kung sakaling magkaroon ng factory defect, ay pwede naman pong ibalik. So under warranty siya. Compare po sa luma na alam naman po natin na matagal na po siya na gamit. So yung winding lang po ay tostado na po yung wire niya. Compare sa yung bago ay talagang kondisyon na kondisyon. So depende po sa inyo kung ano po yung ano. Pero sa akin po, bago po ang ipapalit natin. Mahal po siya pero talagang babalik naman po sa panibagong kondisyon. So doon na po tayo sa baba para mapalitan po natin ng panibagong alternator. So ito po yung luma, ito po yung papalitan. At ayan po yung bago. So lagi lang po natin tandaan yung pulley po dapat magkaparehas at yung ampere rating po ng alternator dapat ganun din po. So baklasin ko na po to para may kabit na po. So ito na po, naikabit na. So pag natapos po natin na i-adjust at ikabit itong alternator, so ulitin po natin yung drive belt, kapain po yung sa ilalim. Baka hindi po nakasalpak ng maayos. So kahit sa daliri lang po makakapa natin yan kung nakasalpak ba o hindi. Yan. Walang problema po dito sa taas kasi nakikita naman po natin. At saka yung tension po ng drive belt, hindi po siya mahigpit na mahigpit. Kailangan po na igagalaw po natin. Pag tinulak natin na itutulak natin. Pag hinihila, hindi naman po yung sobrang sobra po. Kasi habang tumatagal po, lumuluwag pa po to. Kasi habang umiikot po yung makina, umaandar. So itong drive belt naman ay medyo lumuluwag din po to katagalan. So
basta na itutulak po natin, ay hila-hila natin. Hindi naman po yung kapag hinila natin halos hindi na natin mahila. So tatansyahin po natin, kasi pag sobrang maluwag mag-iingay po siya. Pag mahigpit naman po madali po siyang masira yung drive belt or yung bearing po masyado pong tensionado, madali rin po masira. So kailangan po may konting luwag. Yan. So sa taas na lang po ang testing nito. Tapos na po tayo dito sa baba. So ito na po, paandarin na natin para maobserbahan po yung bagong alternator na sinalpak. So ayan po, napakataas po ng charge niya. Kahit mababa po yung RPM niya. Ito po mababa yung RPM niya pero mataas na po kagad yung charge niya. So pailawin po natin. So ayan po, kahit mababa yung RPM nya, hindi na po kailangan na iangat yung RPM nya. So kahit na 5 po, pwede pa pong iangat ng konti sa 5 hanggang maximum 6. So 4 pa lang po ay hindi na po siya dinaig, kasi kung medyo mababa po yung RPM nya, mababa rin yung ano nya, charge. So hindi na po kailangan dahil pinailaw na po lahat. Hindi po lumabas yung indicator dito na low charging siya. So ayan po. Ibig sabihin po maganda yung charging niya dahil bago na po yung alternator niya. Ayan. Dati po kasi itong RPM po niya na yan, hindi po niya kayang pailawin lahat. Itong mga ilaw, headlight, park light, hazard, fog lamp. So lalabas po yung ilaw dito na indicator light. Ngayon po, kahit na hindi po tayo mag-accelerate, kahit mababa yung RPM niya, so kayang-kaya po niyang i-handle yung mga lightings po, lahat ng mga lightings. Kaya lumalabas po, maganda po yung charging system niya, yung output. Kayang-kaya niya po i-handle. Ayan. So sana po nagustuhan nyo yung video kong ito. Hanggang dito na lang po. Please like, subscribe na lang po, and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.